Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula nang makita ni Kayla ang bagong English teacher na si Chris. Sa silid habang nagtuturo, inaakit naman siya ng kanyang estudyante na si Trisha. Sa computer lab, nakilala naman ni Kayla ang anak ni Chris na si Riley. Niyaya niya ito na magsamang mag-aral. Nang pauwi na nakita niya ang mag-ama, lalong nabighani si Kayla sa kagwapuhan ng kanyang teacher, kinuhaan niya ito ng litrato. Nang nakarating na sa bahay, nagtataka siya sa kanyang ina kung bakit nag-ehersisyo siya, at bakit may bagong damit din siya. Napagtanto ni Kayla na may kadate ang kanyang ina. Sa kwarto niya, nanaginip siya na nagsibakan sila ng kanyang teacher, ngunit naputol ito nang tinawag siya ng kanyang ina. Sa klase, habang nagtuturo si Chris, nabali ang lapis ni Trisha, kaya tinawag niya si Chris, para humiram ng lapis sa kanya. Nang nakuha na ni Trisha, inaakit na naman niya si Chris na pinasok sa kanyang papaya ang lapis. Sa labas, kinausap ni Trisha si Riley para yayain na mag-shopping dahil alam niya na ama niya si Chris. Bigla naman dumating si Kayla na galit dahil kinausap ni Riley si Trisha. Pinaalala ni Kayla na masama si Trisha at obsessed ito sa kanyang ama, at dapat na mag-ingat si Riley. Kinuwento niya na may dating history teacher din sila na inakit ni Trisha, kaya't napaalis ang teacher dahil nalaman na nagsibakan sila. Sa bahay, nang tumunog ang doorbell, kaagad binuksan ni Kayla ang pinto para makita ang kadate ng kanyang ina. Nagulat siya na ang kanyang teacher pala ito. Naiinis si Kayla sa dalawa. Habang nag-uusap ang kanyang ina at si Chris, sinadya niyang banggain si Chris ng flower vase para mabasa ang kanyang damit. Dahil walang ekstrang damit si Chris, nagpasya sila na sa bahay na lang mag-date kasama si Kayla. Hindi naman natiis ni Kayla na makita ang dalawa na masayang nag-uusap, kaya't umalis siya at pumunta sa kanyang kwarto. Habang naghahalikan ang dalawa, narinig nilang sumigaw si Kayla. Nagsinungaling naman si Kayla na may sumisilip sa kanya sa bintana habang nagbibihis. Agad na pumunta si Chris sa kwarto para tingnan kung nandoon pa ang lalaki. Tatawag na sana si Chris ng mga pulis ngunit pinigilan ito ni Kayla. Hindi alam ng dalawa na nagsisinungaling lang si Kayla. Gusto niya lang na hindi matuloy ang sibakan ng kanyang ina at ni Chris. Kinabukasan, papasok na sana sa banyo si Kayla nang makita si Chris na walang damit. Agad na humingi ng pasensya si Kayla at isinara ang pinto. Hindi na mawala ang malaki niyang ngiti nang makita ang katawan niya. Sa kanyang kwarto, kinuhaan niya ng litrato ang kanyang sarili na sexy. At kinabukasan nang bubuksan na niya ang kanyang locker, nahulog ang mga litrato niya na kinuhaan niya kagabi na may nakalagay na pokpok. Agad niyang pinuntahan si Chris para isumbong ang ginawa sa kanyang mga litrato. Hindi nila alam na si Kayla lang din ang gumawa sa kanyang mga litrato. Sa sumunod na araw, niyaya siya ni Chris na ihatid sa kanyang bahay. Masaya namang tinanggap ito ni Kayla. Nang makarating na sa bahay agad na kinuha ni Kayla ang mga litrato ni Chris at tiningnan ang mga ito. Kinagabihan, habang naghahanda ng umalis ang dalawa sa date, pilit na pinapakita ni Kayla ang cellphone ni Chris sa kanyang ina, para basahin ang mga text na pinadala ni Trisha. Nang mabasa ang mga ito, nag-away ang dalawa habang si Kayla ay masayang nakikinig sa kanila. Pinaalis na ng kanyang ina si Chris dahil sa pagrelasyon sa estudyante. Pinuntahan agad ni Kayla si Chris sa kanyang sasakyan, sinimulan niyang akitin si Chris, pilit na pinapaalis siya ni Chris ngunit mapangahas talaga si Kayla. Nagsimulang maghalikan ang dalawa, at agad namang tumigil si Kayla at bumalik sa kanyang kwarto na may malaking ngiti. Kinuha niya ang cellphone kung saan ginamit niya para i-text si Chris na siya si Trisha. Nagsinungaling na naman siya na ginamit ang pangalan ni Trisha para masira ang relasyon ng kanyang ina at ni Chris. Sa silid, matamlay na pumasok si Chris dahil sa nangyari sa kanila ni Kayla kagabi. Nilapitan naman siya ni Trisha na pinapakita ang kanyang papaya na inaakit na naman. Nang nakita ito ni Kayla, dahil sa inis nilapitan niya ang dalawa at sinabihan si Chris na tapos na siya sa test, at ibinigay ang jacket na naiwan sa kanyang bahay. Naiinis naman si Trisha dahil sumisingit si Kayla sa usapan kaya't bumalik na lang siya sa kanyang upuan. Bigla naman dumating ang principal at mga pulis para kausapin si Trisha. Nagtataka naman si Trisha kung ano ang kasalanan niya. Nang matapos ang klase, nagpahuli si Kayla para kausapin si Chris. Sinabihan niya ito na hindi sila para sa isa't isa ng kanyang ina, at sila ang bagay at hinalikan si Chris. Hindi na nakapalag si Chris at pinahiran na lang niya ang kanyang bibig.
Sa bahay umiinom ang kanyang ina dahil nasaktan siya sa nangyari sa kanila ni Chris, at ibinalita din na nakita sa locker ni Trisha ang cellphone na ginamit sa pag-text kay Chris at sa mga larawan na inilagay sa locker ni Kayla. Sinabihan naman siya ni Kayla na makakita din siya ng lalaki na mamahalin siya. Hindi alam ng kanyang ina na inosente si Trisha at si Kayla lang din ang gumawa ng mga ito para makuha niya si Chris at walang kaagaw. Sa kaarawan ni Riley, niregaluhan ni Kayla si Riley nag-inumin, at nagpaalam na pupunta sa loob ng bahay. Pinuntahan ni Kayla si Chris sa kanyang kwarto at sinimulang minasahe. Inaakit na naman niya si Chris habang si Chris ay pinapaalis si Kayla. Walang nagawa si Chris sa alindog ni Kayla, kaya't sinimulan niyang sibakin si Kayla. Ngunit hindi ito natapos dahil dumating ang kanyang anak, agad niyang sinundan ito. Galit na galit si Riley dahil sinisibak ng kanyang ama ang kanyang kaibigan. Nagpaliwanag naman si Chris na hindi niya ginusto ang nangyari, ngunit hindi naniwala si Riley at agad na umalis. Pinaalis naman ni Chris ang mga estudyante sa kanyang bahay, habang si Kayla ay nanood lang sa bintana. Bumalik sa kwarto si Chris para kunin ang susi ng sasakyan. Pinigilan ito ni Kayla at nagsinungaling na naman na may problema sa alak si Riley at babalik din siya. Hindi alam ni Chris na binigyan ito ni Kayla ng inumin para masolo siya. Aalis na sana si Chris nang pinigilan ito ni Kayla at sinabihan na ituloy ang kanilang sibakan, ngunit hindi na pumayag si Chris dahil hahanapin niya si Riley. Nagalit naman si Kayla na uunahin pa si Riley kaysa sa kanya. Pumunta naman sa silid ang ina ni Kayla para pauwiin. Nilapitan din niya si Chris at sinampal, isunumbong pala ni Riley ang sibakan ng dalawa. Sinabihan naman si Kayla ng kanyang ina na hindi pwedeng makipagrelasyon sa teacher, hindi nakinig si Kayla at sinabihan lang ang kanyang ina nagseselos lang siya dahil nagsibakan sila ni Chris, hindi naman makapaniwala ang kanyang ina sa mga sinasabi ni Kayla at napagtanto niya na gawa-gawa lang lahat ang nangyari kay Trisha. Sinabihan naman ni Kayla ang kanyang ina na huwag na siyang pakialaman dahil nagmamahalan sila ni Chris at agad na umalis. Nag-usap naman ang mag-ama, sinabihan niya ang kanyang ama na sinisira niya lang ang trabaho, reputasyon at kanyang sarili sa pagpatol kay Kayla. Nangako naman si Chris na hindi na ulit ito gagawin. Nagkita naman sina Kayla at Trisha. Niyaya ni Kayla si Trisha at suntukin siya, hindi naman pumayag si Trisha, kaya't sinuntok na lang ni Kayla ang kanyang sarili. Nang nakita na nakarating na sina Riley at Chris, sinabihan niya si Trisha na sa kanya lang si Chris at binali niya ang kanyang daliri sa upuan upang madiin si Trisha na binugbog siya. Nang nilapitan ni Chris ang dalawa, agad na nagsinungaling si Kayla at sinabihan si Chris na binali ni Trisha ang kanyang daliri. Nagpaliwanag naman si Trisha na wala siyang ginawa, ngunit hindi naniwala si Chris kaya tumawag sila ng pulis. Sa hospital, dumating naman ang mag-ama. Kinausap siya ni Riley, naglabas ito ng hinaing na kinaibigan lang pala siya para akitin ang kanyang ama at sinabihan si Kayla na layuan na ang kanyang ama. Bago pa man umalis si Riley, nagmakaawa naman si Kayla na kung siya muna ang kukuha ng mga litrato sa laro sa kanilang paaralan dahil hindi niya kayang hawakan ang camera dahil sa nabali niyang daliri. Wala nang nagawa si Riley at pumayag na lang. Hiniling din ni Kayla na kausapin si Chris at nangako na huling beses na niya itong kausapin para magpaalam. Nang pumasok na si Chris, sinabihan siya ni Kayla na magagawa na nila lahat dahil wala na si Trisha, at nakumbensi niya ang kanyang ina at si Riley na hindi na siya makipagkita pa sa kanya at sekreto nilang dalawa ang relasyon nato. Naguguluhan naman si Chris sa mga sinasabi ni Kayla. Mapagtanto niya na buang si Kayla at kailangan niyang ilagay sa mental hospital dahil obsessed na ito sa kanya. Sinabihan niya ito na hindi siya mahal at aalis na siya sa paaralan at lilipat ng bahay para hindi na siya makita pa. Nang marinig ito ni Kayla mas lalong nagalit siya at tiningnan ang matulis na gamit. Nakarating na din si Chris sa paaralan at tinawagan si Riley na puntahan siya sa kanyang silid. Nagtataka naman ang ina ni Kayla kung bakit wala siya sa hospital. Habang papunta na sa silid si Riley, nagulat siya nang dumating si Kayla. Sinabihan siya ni Kayla na isa lang ang pwedeng babae sa buhay ni Chris at siya yun at agad siyang sinaksak. Pinuntahan naman ni Kayla si Chris sa silid. Nagulat siya nang may dalang patalim si Kayla at tinutok niya ito sa kanyang leeg. Sinimulan niyang sibakin si Chris ngunit pumapalag si Chris, habang si Riley ay gumagapang para humingi ng tulong. Tinulak ni Chris si Kayla nang nalaman ang ginawa kay Riley. Tinanong niya si Kayla kung nasaan si Riley.
Hahawakan na sana ni Chris si Kayla nang sinipa siya at nontog sa lamesa ay agad siyang nawalan ng malay. Tinago agad ni Kayla ang katawan ni Chris bago pa man dumating ang janitor. Pinuntahan ng janitor ang silid nagmarinig ang ingay. Nakita niya si Kayla na humihingi ng tulong. Umalis naman ang janitor para humingi ng tulong sa labas nang sinabihan siya ni Riley na tumakbo. Bigla lumapit si Kayla at ginilitan ang kanyang leeg. Nang nakita ito ni Riley agad siyang tumakbo kahit pa nauubusan na siya ng dugo. Naabutan naman siya ni Kayla dahil hindi mabuksan ang pinto. Tinutok sa kanya ang patalim at sinabihan na mamatay ka na. Ginamit naman ni Riley ang kamera at pinukpok kay Kayla ng maraming beses hanggang mawalan ng malay si Kayla. Dumating na din ang mga ambulansya at nagising na din si Chris. Hindi naman makapaniwala si Riley na buhay pa din si Kayla. Umalis na sa paaralan ang mag-ama para hindi na makita si Kayla. Habang paalis na si Riley papunta sa kanyang bagong paaralan, hindi alam ng dalawa na nasundan sila ni Kayla. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap Tagalog. Maraming salamat po ulit.